Paalala sa ating mga kababayan, simula pala Agosto, ngayong Agosto 1, ngayong taon, magpapatupad ang Amerika ng 50% na taripa sa lahat po ng copper imports sa Estados Unidos. At kasabay nga niyan ay maglalagay din po ang US ng 20% na taripa sa lahat po ng produktong galing Pilipinas na ini-export papuntang Amerika. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? Well, ang masasabi ko dyan, it's about time na mag-isip-isip ang ating gobyerno in terms of, it's a relationship with the United States. Yan ay economic relationship yan o defense, no? Or any other relationship. It's about time na mag-isip-isip din tayo, no? Kasi the United States because of this, has not become a reliable partner, in terms of yung relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Hindi sila reliable. And nakita natin dito sa taripa na ito, no, na para bang tayo ay sinasantabi na lang. No? Bagamat tayo ay isang treaty ally, tayo isang kaibigan ng Estados Unidos, pero base sa nakita natin na pag-i-impose nila ng taripa, nagpapakita ito, Jade, na para talagang hindi tayo kaibigan ng Estados Unidos. At it's about time that we rethink our foreign policy, yung direksyon ating relasyon with the United States. And it's about time na kailangan talaga mag-diversify na tayo ng ating mga kapartner ng mga bansa sa pakikipagkalakalan. Kasi kung titingnan mo sa datos, Jade, ang Estados Unidos ang pinakamalaki nating trading partner. So hindi lang naman Estados Unidos ang mga malalaking bansa na pwede tayong makipagkalakalan. So napapanahon na, no, na i-rethink natin ang strategiya natin, yung ating foreign policy, pakikipagkaibigan sa Estados Unidos. Pero alam mo, Jade, no, hindi rin ako umaasa diyan kasi si Pangulong Marcos Jr. mismo, kung makikita natin yung kanyang foreign policy, makikita natin na talagang paborable siya sa Estados Unidos. So mukhang ang mangyayari dito, dahil nga pagkakaalam ko, no, yung ating mga negotiators, yung mga economic team natin nasa Estados Unidos, nakikipag-negotiate sa kanilang mga counterparts. Ako hindi na magugulat kapag tayo ay kumbaga agree na lang tayo sa taripa na yan at meron tayong mga i-give up, no? Meron tayong mga isusurrender kapalit ng mas mababang taripa, Jade. Ano kaya yung mga ipagpapalit natin? Maraming mga possibilities dyan. Opo. Dalawang taripa ito, baga ipatutupad, 'di ba, sa copper 50%, Doc, at at sa mga pangunahing bilihin naman na ini-export natin doon sa Amerika 20%. Sa tingin mo, Doc, although alam natin yung layunin ng Amerika for national security at palakasin pa yung kanilang industriya at syempre yung tugunan daw itong trade deficit at disparity. Pero hindi ba masasabing unfair naman para sa isang numero unong bansa na magpatupad ng ganito o magpapataw ng ganitong taripa sa mga bansa na mahirap tulad ng Pilipinas? Well, tingnan mo rin dyan, Jade, no, from the point of view of the United States. What Donald Trump is trying to do is kung ano yung ikabubuti ng mga Amerikano, kung ano yung ikabubuti sa kanila. Dapat ganun din ang kaisipan ni Marcos Jr. Kung ano yung gagawin niya para sa kabutihan ng mga Pilipino, hindi para sa kabutihan ng mga Amerikano at mga iba pang banyaga. So ibig sabihin, ang filosofiya dapat going into these trade negotiations is kung ano yung ikabubuti ng Pilipino, kung ano yung mga klaseng polisiya and outcomes nitong negosasyon na ito na makakapagbigay ng mas magandang buhay para sa ating mga kababayan. Yun yung dapat panuntunan kasi yun ang sinusunod ng Estados Unidos, Jade. They're doing this to protect their industries. They're doing this tariff policy, para maibalik sa Estados Unidos yung mga trabaho na nawala sa kanila. Kasi yun yung isa sa mga epekto ng taripa. It discourages importation, and using the tariff revenues, it could be used para ma-generate yung production within their economy. Sa kagaya natin sa Pilipinas, we should be doing the same, protecting our own. And yet makikita natin, Jade, hindi ganyan na nagiging strategiya ng Pilipinas
tayo'y palaging liberalization, open up natin yung ating markets, ang nangyayari nagsasuffer yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maliliit na producer. No, sila yung naaapektuhan yan. So, as I've said in the beginning, it's about time na i-rethink natin yung ating policy, yung ating foreign trade policies, no? And it's about time na isipin din naman natin yung kapakanan ng mga ordinaryong producer. Opo, at kung magre-retaliate yung mga bansang pinatawan ng mataas na taripa ng Amerika, Doc, ang possible ng gagawin, magiging tugon naman ng Amerika, dadagdagan pa ito sa kasalukuyang ipinatutupad na taripa. Tama ho ba? Kung meron mang tama, no, sa ginagawa ng economic managers sa ngayon, is yung sinabi nila na hindi sila magre-retaliate. No? Kasi ang issue dito, Jade, is maliit na ekonomiya lang ang Pilipinas kung ihahambing mo sa Estados Unidos. Kapag ka tayo ay nag-retaliate, no, nag-counter tariffs tayo, halos wala itong epekto. Hindi lang halos, talagang wala itong epekto sa Estados Unidos kasi nga tayo ay maliit lamang na ekonomiya. No? Yung size ng ating ekonomiya ay napakaliit kumpara sa size ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ibang usapin na yan, halimbawa kung China mismo nag-impose ng counter tariffs, talagang maaapektuhan ng Estados Unidos niya. Kaya nga, kung yung size ng Chinese economy, kaya nilang mag-kontra taripa. Sa atin, dahil maliit tayo na bansa, no, maliit yung ekonomiya natin, hindi kakayanin kung tayo ko-kontra. Ang kinakailangan nating gawin dito, Jade, no, is mag-leverage tayo, no, kung ano-ano yung mga pwede nating i-leverage para magkaroon ng magandang outcome. Ideal dito is magkaroon tayo ng free trade agreement with the United States. No? Sabihin ng free trade agreement, walang taripa. No? Zero tariffs yan pag tayo makikipagkalakalan sa Estados Unidos. And naniniwala ako na yun ang gusto ni Donald Trump. No? In fact, isa yan sa mga objectives niya is instead of multilateral yung pakikipag-usap niya sa mga bansa, gusto niya isa-isa kausapin, no, yung mga bansa at makapaglagda sila ng trade deal, no, among these countries bilaterally. No? So if there's anything na tama sa ginagawa nila, no, yung mga economic team ni Marcos Jr. is walang kontra taripa. Ang dapat na gawin talaga is negotiation at makakuha tayo ng exemption, no, or maibaba yung taripa. No? In fact, ang inaasahan nga ng NEDA, Jade, no, from 20%, ang inaasahan nila is maibaba ito ng 10%. Yun yung realistic na outcome na nakikita nila. Of course, talagang pangarap natin, magkaroon ng zero, no, na taripa, pero mukhang malabong mangyari yan. Ang nakikita ko na parang na-foresee, no, ng mga economists natin dyan sa Pilipinas is 10% yung magiging taripa. So kinakailangan talaga, no, mag-negotiate. Kinakailangan yung ating mga negotiators, yung mga kakausap sa kanilang mga counterparts sa Estados Unidos, alam at competent, alam yung kanilang ginagawa in terms of negotiation, Jay. Opo, yung copper exports ba ng Pilipinas papuntang Amerika, Doc, mas maliit kumpara po sa copper exports o kabuuang copper exports natin sa anong bansa? Well, nag-export tayo ng copper, pero hindi significant yung amounts niyan. Kasi ang copper kasi, pinaprocess pa yan, Jade. Ang nakukuhang copper kasi sa atin, yung mga ores, yung mga bato, yung lupa, pinaprocess pa yan. So ang talagang natatamaan nitong taripa na ito is China, no? Kasi yung mga taripa na yan, Jade, ang talagang goal niyan is bagamat tayo sa country, Pilipinas and even other countries, naging parang collateral damage itong mga bansang ito dun sa mas malawak na trade war na nangyayari between the United States and China. So itong mga higanting taripa na ito, talagang pinatatamaan dito is China. Kabila rin ng Canada kasi Canada malakas din yung malaki rather yung trade deficit ng Estados Unidos with Canada and also of course with China. Ito yung mga bansang pinapatamaan itong taripang ito. At sa Pilipinas naman, tayo maliit lang na player, diyan sa market na yan. Kaya nga ang sinasabi ko kanina, dapat na ginagawa ng ating mga economic managers is to diversify. Hindi lang naman Estados Unidos ang bansa na pwede tayo makipagkalakalan. Napakaraming bansa na nangangailangan ng copper, at mga iba pang mga minerals at mga metals na meron tayo. Hindi lang naman Estados Unidos yan. Kaya nga,
It's about time na maghanap tayo ng mga bagong markets. It's about time na maghanap tayo ng mga bagong customer. And it's about time na maghanap tayo ng mga bagong karelasyon. At kung may mga existing relationships tayo sa mga ibang bansa, mas palawigin pa ito at pag-ibayuhin pa.